kayang-kaya naman ng babae na gawin yung mga panlalaking trabaho. Hindi pa ready yung sistema natin sa ganito eh. Hello! Easy Longo in Canada again! So, ito na yung bago ako sa aking buhok, no? Yung DIY na gupit ko, no? Grabe. So, as usual, nandito na naman tayo ngayon. Nag-vlog. At as usual routine, eto na, kwentuang Canada na naman tayo ngayon. Kasi, talagang dami talagang nagkaka-interest sa ating mga vlog pag ganito yung setup ng vlog natin, kaya continue natin to at kwentuang Canada na naman tayo at simulan natin, no? Kasi speaking, no, sa buhok ko, medyo hindi ko alam, no, kung ano yung labas sa camera nito kasi medyo hindi bago ako na parang sagwa tingnan. Pero wala eh. Dito tayo sa Canada na napakamahal magpagupit, which is $25 to $35, no? So imagine mo, halos more than 1,000 pesos na yan sa Pilipinas, no? Isang gupit lang. So sabi ko sa sarili ko, no, hindi pwede. Kaya bumili ako ng razor, no, nung 1 to 2 months pa lang ako dito sa Canada, no. Bumili talaga ako ng razor, which is $35 din yung bili ko. At ngayon, kung susumahin ko, 10 months na ako dito. Ilan na ba yung natipid ko? Malaki na. Kasi dito naman sa Canada eh, trabaho, bahay, trabaho, pahinga. Wala ka namang, walang pakialaman naman dito eh. Kaya wala, kahit ganito yung buhok natin, no? Parang hindi balance eh. Sa kabila, pero ayos lang. Walang problema. Dito tayo sa Canada. At sa mga nakakapanood ng mga balita, no? Sabi daw, ang dami na daw nakikipag-alisan sa Canada. Kasi daw, mahal na ganito, hirap ng ganito. Ito lang yung masasabi ko, no? Sa kagaya ko na ang daming pinagdaanan sa buhay at galing sa pinakawalang wala. Depende na yon kung paano mo titignan yung sitwasyon mo. Kasi natutunan ko, no, mga first few weeks ko dito, ang dami kong reklamo din. Hanggang sa naisip ko, no, yung mga pinagdaanan ko. Sabi ko, ba't ba ako nagre-reklamo? Walang wala to sa mga pinagdaanan ko sa buhay. Kaya yung masasabi ko sa kanila, depende na yon kung paano mo titignan yung sitwasyon. Kasi noon nagre-reklamo ako sa mga malayo yung pinagtatrabaho ko sa bahay ko, wala akong sasakyan, mahirap mag-commute kasi di gaya sa atin nag-jeep tayo, kahit saan lang pwede kang mag-commute eh. Dito halos naabot ako ng magmumulang ako 3 oras ako mahigit eh. 1 oras lang ako sa mall tumagal. Yung biyahe ko is 3 hours, sama na yung antay. So mga ganung bagay. Pero yung sabi ko, depende na yun, no? Kung paano mo titignan yung mga sitwasyon sa buhay mo, kung paano mo hahanapin yung brighter side ng sitwasyon kahit nandun ka na, no? So na sa masasabi mong mahirap, nahihirapan ka, pero yun talaga eh. Yun talaga yun, no? Mahirap sa umpisa, kailangan mo i-work out. Wala naman na nagsisimula sa 100% agad eh. Diretso ang 100% eh. Kailangan mo munang matutunan, mag-adjust at makibagay sa mga kung ano mang bagay na pwede mong gawin na makakapagpabuti ang buhay mo.
dito sa Canada. Sa Canada man yan or sa Pilipinas, no? Kaya, yun. Tignan mo lang yung brighter side ng sitwasyon. Kaya mga nagsasabing ang Canada, wala, ang daming nag-aalisa, nanghihirap dito. Masasabi kong mahirap sa mahirap, no? Pero sa pananaw ko, no, yung future ng pamilya ko ay nandito. So yun, kanina nandun ako sa loob ng bahay. Kanina pa ako gustong lumabas kasi parang nafe-feel ko naman na ang parang pagising, parang boring. Kaya kailangan ko lumabas. Eh nung lumabas ako parang lively agad ng pakiramdam ko kasi ang green na ng paligid. Sarap sa pakiramdam, no? Sunset pa. Yung tinatawag na golden hour. Kaya dito tayo nag-vlog din ng mga oras kasi ang ganda ng kuha sa camera. Titignan niyo, no? So ang dami pa rin pala nagtatanong sa akin, no, na paano ako nakapunta ng Canada at paano ako nag-apply, saan ako nag-apply, or kung may hiring ba dito, no? Especially sa mga kakilala ko, sa mga relatives ko, no? Pag may hiring daw ba, pwede ba akong pwede ko daw ba silang i-hire, no? So kung pwede nga lang, no, kung pwede lang, no, why not? Pero hindi ganon yung sistema ng nung Canada or yung hiring process dito base sa research ko, no, at sa mga pagkakalam ko, nagtatanong-tanong ako, no. At syempre sa 10 months ko dito, hindi ganon yung proseso Akala ko nga pag nasa ibang bansa ka, pag may hiring, pwede kang ereto, no. Parang sa Pilipinas lang. Hindi pala, no. Pag nandito ka sa Canada, no, syempre yung mga tao dito, especially yung Pilipino, gusto rin nila, no, ipapuntahin yung pamilya nila dito, mga kapatid nila, no. Sino ba naman na hindi gugustuhin yun? Pero iba yung sistema kahit hiring man sa trabaho ko, sa pinagtatrabahuhan ko, no, kahit hiring man, wala akong wala akong power, no. Wala akong kakayahan na i-hire yung kapamilya ko o yung kung sino man yung kilala ko, kahit qualified pa yan. Kasi yung proseso dito, halimbawa sa company ko, meron silang meron silang in charge dun na mga department na kung saan meron dong agency na nila, na partner nila, no. Kaya yun yung proseso dyan. Katulad ng sabi ko nga, hindi ako endorser nito, iPumps, Mercano. Yun yung mga partner ng mga company dito sa Canada. Yung leading na nag-hire dyan sa Pilipinas, no. Kaya much better, no, na masasabi kong i-workout nyo, no, yung mga credentials nyo, resume nyo, no. Make a strong resume, yun yung palagi kong sinasabi. Para mag-apply sa mga leading company na kagaya ng iPumps, Mercan, which is zero, no? Zero placement fee, no? Canada is zero placement fee na country pag nag-hire, no? Wala ka talagang babayaran. Kaya yun yung sagot ko, no? Sa palaging nagtatanong na kung hiring ba dyan, pwede ba ako dyan? So gustuin ko man, pero wala akong kakayahan. Kaya yun yung sagot ko sa kanila. At sa takbo ngayon ng sa takbo pala, no, dagdag ko lang, sa takbo ngayon ng sistema ng Canada, dahil mahigpit na nga yung Canada, mas titindi yung competition when it comes sa hiring process. Kaya galingan nyo, no, galingan nyo ng todo, kasi mas higpit yung proseso, yung competition. Kasi nga naghihigpit na ng Canada, ibig sabihin limitado na lang yung i-hire. Yung i-hire, yung talagang syempre yung i-hire nila, yung pinakamagaling, yung pinaka-qualified. Kaya galingan nyo na yung todo, yung resume nyo, yung credentials nyo, no. I-workout nyo na sa ngayon pa lang kung may plano kayo pumunta ng Canada. So napaupo muna tayo dito, no.
Usap muna tayo ng sandali, kwentuhan habang nakaupo, habang nagpapaaraw kasi naging maulan sa nitong week. And ito na yung chance na magpaaraw tayo. Whew. So rinig ko okay na yung mga halos nagiging okay na yung panahon dyan sa Pilipinas. At pasalamat tayo doon at hindi na ganun kainit tulad ng dating nakarang mga buwan. Halos delikado yung init dyan sa Pilipinas, kaya grateful tayo doon, no? Kasi yung mga anak ko, no, mismo, no, nahihirapan din sa eskwela nila. Like, grabe, napakainit, kaya sinuspend yung mga klase dyan. Dito naman sa Canada dito talaga ako bilib sa mga bata, no? Dahil siguro naman sanay sila na iniiwan sila, no, nagiging independent sila ng mas maagang edad sa buhay nila, no. Ang bilis nilang maka-adjust, no. Maliit pa lang dito nakikita ko sila na naglalakad simula sa eskwela hanggang sa mga bahay nila. Hindi naman kalayuan, pero masasabi kong napaka-independent mga bata dito, Imagine mo, nag-snow, no? Nakikita ko, iba tumatakbo, bigla na lang natutumba na slide sa snow. Pero sila lang naglalakad, walang mga nanay, walang mga parents. Sabi ko, grabe. Sabi ko, yung mga anak ko parang hindi ko kayang, sa ngayon hindi ko kayang iwan na ganyan yung sitwasyon, no? Snow, tapos sila lang naglalakad. Kahit na ganun kagrabe yung snow. So, grabe, no? Masasabi ko mas independent yung mga bata dito, no? Pinalaki sila, iba naman, iba yung kultura dito, iba sa atin sa Pilipinas. Dahil na siguro sa pagpapalaki sa kanila na hinahayaan na sila lang, no? Habang maliit na sila, which is may rason naman, no? Kasi sa Canada napaka-busy ng mga tao dito, especially yung mga parents, no? Gusto ko lang i-share pala, no, speaking sa mga ganong bagay. Nakausap ko yung mga Indian na mga kasama ko, no, yung mga babae, no? Grabe, nagtaka ako doon kasi daw, no, hindi ko nila lahat to, based lang to sa mga story ng mga kasama kong Indian na mga babae sa store, na yung mga lalaki daw ng mga kasama sa mga asawa nila ay pagdating sa bahay hindi na nagtatrabaho or halos wala na daw ginagawa, no? Halos hinahayaan na lang daw nila na yung mga babae, yung mga asawa nila babae, yung gumagawa lahat sa bahay, no? Sabi ko, bakit? Kasi sabi na yun yung kultura nila, yung lalaki daw tapos sa trabaho pahinga na agad. Sabi ko, itong Pinoy ba ganun? Kasi pagkakaalam ko, may mga kilala din ako pero hindi tayo ganun, especially pag hindi ka mayaman, no? Middle class ka lang, no? Mahirap ka. Kailangan pagdating sa bahay, kayod ka pa rin, Tinutulungan mo pa rin yung misis mo sa lahat ng bagay. Otherwise, no, magkakagulo kayo ng misis mo pag hindi mo tinutulungan yung misis mo sa Pilipinas. Kaya grabe, sabi ko nga sa mga Indiana ko ng mga kasama, grabe, napakaswerte ng mga asawa nyo, para silang kings. Para silang mga hari. Sabi nga nila, kung alam lang daw nila, mag-aasawa sila ng mga Pinoy. Kung ganon yung mga Pinoy. Biro ko nga sa kanila, no? Kung alam siguro ng mga Pinoy yan, siguro maghanap sila ng Indian na mga babae. Grabe yun, no? Kaya napakaswerte, masasabi ko, napakaswerte ng mga babae, no? Masasabi ko, friend, masaswerte ng mga babaeng Pilipina na syempre Pinoy tayo, pinalaki tayong maliliit pa lang tayo, pinalaki tayong marunong na sa gawaing bahay. Kaya pag nag-asawa tayo, tulungan agad sa pamilya, especially nung naalala ko nung maliit pa yung
or baby pa yung unang anak ko, no? Pagdating ko sa bahay, no, makikita ko yung asawa ko pagod na, no? Diretso agad laba, mga lampet, mga ano, para at least, no, yun yung pinaka-list na mga bagay na mapagaan ko yung asawa ko. Kasi pagpapalaki ng baby is napakahirap na stage, yun ang pinakamahirap. Wow, may narinig akong nga nagmomotor dito, no? Noon alas wala akong nakitang nagmomotor dito. Naalala ko may nag-comment sa akin sa Facebook noon, bakit di daw ako bumili ng motor kasi nag-scooter lang ako. Wala. Hindi mo maasahan yung motor dito kasi magagamit mo na siya during spring and winter at napakamahal. At syempre hindi worth yung money mo pag binili mo yung motor. Kaya walang bumibili ng motor dito. At alam mo yung motor nila dito, base sa mga nakikita ko, mas maganda yung mga motor natin dyan sa Pilipinas. Sabihin ko sa inyo. Kasi syempre sa weather nila, sa tingin ko lang yung business ng motor dito sa Canada compare or sa mga lugar na merong ganitong weather compare sa Pilipinas, syempre mas lalago yung business ng motor dyan sa Pilipinas kasi walang snow dyan. Dalawang lang, rainy at saka summer lang. Kaya dito meron pa silang winter, meron pa silang iba-ibang weather, kaya hindi applicable yung motor dito, no, sa mga pangmatagalang panahon. Kaya yun yung isa sa mga dahilan na hindi lumalago yung hindi talagang hindi katulad sa Pilipinas, kahit saan mo makikita may motor. Dito kailangan mo sasakyan talaga. Necessity yung sasakyan dito sa Canada. So alam nyo ba kung ano yung kagandahan dito sa Canada, no, when it comes sa trabaho, especially pag babae ka, no? Sa Pilipinas ay medyo limitado lang, no, yung trabaho ng isang babae, no. Halimbawa dito sa Canada, pwede dito magtrabaho yung mga babae kahit sa mga construction, no, bus driver, no, kahit anong ginagawa ng mga lalaki dito ay kaya rin, no, or pwede ding magtrabaho yung babae dito. Pwede ding i-hire, no, yung mga babae dito sa masasabi natin sa Pilipinas na panglalaki lang na trabaho. Grabe, dito ko na-realize sa Canada na kayang-kaya naman ng babae na gawin yung mga panlalaking trabaho kung qualified naman sila. Pero sa Pilipinas kasi, no, hindi pa ready yung sistema natin sa ganitong bagay, Pero dito sa Canada, grabe, mapababae man, no, mapa-construction man yan, mapa-bus driver man yan, or delivery driver man yan, no. Dami kong nakikitang babae na nagtatrabaho sa mga ganung field, no. So ang swerte, no, ng mga babae dito kasi walang masasabi nating diskriminasyon sa mga ganitong trabaho para sa kanila. Kaya yun yung maganda dito. So hanggang dito lang sa vlog na to. This is Ilonggo in Canada again. Thank you and God bless.
Hi, Long in Canada here. Please like, share, and follow po sa ating page. Salamat!